Alright, good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan naman natin itong impeachment. Impeachment pa rin eh. But this time, ito naman pong tungkol dito kay Tito Soto. Ito. Kasi gamit na gamit hong masyado ni Tito Soto ito hong si PBBM. Tingnan nyo ha. Sabi rito ni Tito Soto, I believe yung sinabi niya nung una, baka raw magkagulo sa takbo ng ekonomiya ng gobyerno. Yun naman ang inaalala ni PBBM, magkagulo, wala namang mapapala dyan sa impeachment na yan, ganun-ganon, di ba? Pero, natuloy yung impeachment kay Sara eh. Tinuloy ng House of Representatives. Makalipas yung ilang buwan nilang pagtenga rito. Na hindi mo malaman, seryoso ba talaga kayo i-impeach nyo? Di ba? Pero, naituloy nila. Ano ginawa ni PBBM? Di ba sabi niya, lahat ng mga kakampi ko sa Kongreso, tinawagan ko, sabi ko, huwag kayong magsasampa. Kasi kabilang po sa mga tao, bukod sa mamamayan, kabilang ang members of the House of Representatives na pwedeng magsampa ng impeachment. Pero, anong ginawa ng Pangulo? Nandiyan na yan eh. Di ba? Ginawa nyo na yan eh. Ini-impeach na ninyo. Ano sabi niya sa anak niya? Gampanan mo yung trabaho mo bilang representante, 'di ba? Ng distritong nire-representa mo diyan. Dinango na si Sandro, 'di ba? Hindi po hinarang ng Pangulo yung impeachment kay Sara. Pinangihinayangan niya lang marahil. Ayaw niya sanang mangyari yan kasi nga magiging hindi magandang effect. Posibleng sa tingin niya, hindi magiging maganda yung takbo sa ekonomiya natin. Pero hindi naman po nangyari, di ba? Napaganda pa nga niya kaya nga kako astig ang Pangulo natin eh. Napaganda pa niya yung takbo ng ekonomiya. Naging second pa tayo. Bakit? Kasi sa palagay niya, pwedeng maging negatibo yung epekto, pero sa paningin po naman ng business community, positibo to. Bakit? Ina-uphold ng ating Pangulo yung kahalagahan ng pananagutan, ng public accountability. Di ba kasabihan nga, public office is a public trust. Di ba? Kaya magkaiba po yun. Ginawa ng Pangulo. Na tinawagan niya na huwag kayong mag-file, pero hindi niya pinigilan na huwag pumirma. Diba? Kaya nga nanguna pa si Sandro eh. Ano sabi niya rito? I agree because narinig ko sa kanya yon. I can attest the fact that he really means that he is not in favor of the impeachment process at this point. Diba? Alam nyo, yan ay pangamba ng ating Pangulo. Lintik na laging gamit na gamit ni Soto. Bakit? Kasi lumilitaw po, ang puso ni Soto is gearing towards cancellation of impeachment. Akala po natin si Marcoleta lang ang manggugulo. Malala pa to si Soto eh. Si Marcoleta manggugulo, magdidebate ng mahamon niya sa pagpasok pa nila ng 28th Congress. Pero si Soto, hindi pa nakakaupo. Diba? Bakit ginagawa ni Soto ito? Napilit na ginagamit. Ang INC nung nag-rally, ginamit din yung salita ng Pangulo. Diba? Pero pinuri ba nila yung Pangulo natin na hindi nangyari yung pangamba niya? Pinuri ba nila na naging second tayo pagdating doon sa growth rate ng ekonomiya dito sa Southeast Asia? Pumangalawa lang tayo dyan sa Vietnam. Pinuri ba ng INC ang Pangulo? Wala. Pero bakit mukhang sinusunod ni Soto ito? Actually, pareho lang naman sila ni Chis Escudero eh. Ganon din ang galaw ni Chis Escudero yung pagdidelay niya eh. Diba? Ito nga, sabi ni Attorney Claire, mabi-verify ko po sa inyo, totoo pong pinag-utos ng Pangulo na dapat asikasuhin po namin ang trabaho. Dapat madaliin po ang pag-i-implement ng mga proyekto na nais niya para sa taong bayan. Pero pagdating po sa impeachment, iyan po ay nasa kamay na po ng Senado. Nasa kamay na rin po ito ng mga prosecutors. Kaya hayaan na lamang po natin ang prosesong dumaloy ng normal. 'Di ba? Pero, again, contrary po. Ginagamit ni Soto ng alyansa
ang salita noon ni PBBM, ang pangamba noon ni PBBM. At lalo na nadagdagan pa nung naghugas kamay si PBBM lately ng usapan nila ni Katunying. Ang sabi ko nga, oo, I understand, nag-aalala ang Pangulo, pero sana hindi naman siya tinatanong kung may kinalaman ba siya. 'Di ba? Hindi na siya dapat kusa, proactive na nagsasabi na wala akong kinalaman diyan, di ko talaga gustong impeachment. 'Di ba? Pero again, balikan gamitin kong salita ng Pangulo. Nandiyan na 'yan. Paubaya na natin sa Senado. Sana naman po magsalita uli ang Pangulo natin na ini-encourage niya ang pagpapatuloy ng impeachment. Kumbaga parang ganito lang yan eh, kailangang mamili eh. Pangamba ng Pangulo na hindi naman nangyari na magkakagulo, na hindi rin nangyari na maapektuhan ng masama ang ekonomiya natin, bagkus na palakas pa nga. Makatulong pa yung impeachment eh. Oh. 'Di ba? Oh. Yung accountability, alin po yung mahalaga doon? 'Di ba? Para po sa akin bilang isang Filipinista na tagasunod ng tatay niya sa ideology ng Filipinismo, mahalaga sa akin ang accountability. Oh. 'Di ba? O sa tingin nyo, parang medyo kinokontra ko si PBBM. Yes, kinokontra ko doon dahil nagagamit siya, yung salita niya nagagamit ng mga tao na gustong pumabor, na konsentihin na lamang ang ginawa ni Sara sa pera ng taong bayan. Kaya ang sabi ko nga, sana magsalita uli si PBBM, encouraging, 'di ba? Everybody to proceed with the impeachment. Para yung presidente siya, napakalakas ng impluwensya niya. Ito naman ginagawa ito ni Soto para makakuha ang simpatya ng Duterte Bloc diyan sa Senado. Ano ba sino ba yung member ng Duterte Bloc? Yung mga inendorso ng Iglesia ni Cristo. Lahat po yung mga yan, ang kanilang tono ay para sa kung ano sinusundan nila yung gusto ng Iglesia ni Cristo tungkol diyan sa impeachment ni Sara. Na huwag nang ituloy. Huwag na. Ang gusto nga nila, huwag i-impeach si Sara. 'Di ba? Yan yun. Bakit? Easy number yan pagdating ng eleksyon. Ilan yung kayang ibigay na boto? 'Di ba? Kaya dito kay Soto, my God. Parang parang double cross ang mga Pilipino Kaya rito kailangan natin magparamdam sa kanila, pati sa Pangulo na Mr. President, bilang ama ng ating bansa. Kailangan manindigan ka para sa amin. Nanindigan na kami ng mahabang panahon para sa inyong pamilya. Panahon naman na ngayon, ikaw naman ang manindigan para sa taong bayan. Interes ito ng bayan, ang sabi mo, nasa Senado na yan, paubaya na natin. I-encourage mo naman po ngayon ang pagpapatuloy ng impeachment dahil minamind conditioning na ni Soto at nito ni Chis Escudero ang taong bayan na hindi pwedeng tumawid ang impeachment sa 20th Congress. Taliwas dun sa mga ipinaliwanag ng mga Batikano na, katulad ni Ascuna, 'di ba, ni Justice Carpio. Si Soto nga hindi isang abogado Si Chis Escudero, abogado, pero may kaso ba na hinawakan? May pinanalo ba? May court battle ba siya? 'Di ba? Para naman yatang wala. Ay nako. Why are they doing this? For self-vested political interest. Yun ang ginagawa nila. Political survival.